Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 14. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 29, Genesis Kapitulo 30. Pagkatapos nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay at nakarating sa lupain ng mga mamamayan sa silangan. Nang siya ay nagmasid, mayroon siyang nakitang balon sa bukid, at nakita niya na may 3 mga kawan ng tupa na namamahinga sa paligid nito. Dahil mula sa balong iyon pinapainom nila ang mga kawan, at ang bato sa bunganga ng balon ay malaki. Kapag sama-samang napagtipon ang lahat ng mga kawan doon, igugulong ng mga pastol ang bato mula sa bunganga ng balon at paiinumin ang mga tupa, at pagkatapos ibabalik muli ang bato sa bunganga ng balon, pabalik sa kinalalagyan nito. Sinabi ni Jacob sa kanila, "Mga kapatid ko, saan kayo nanggaling?" At sinabi nila, "Kami ay nanggaling sa Haran." Sinabi niya sa kanila, "Kilala ba ninyo si Laban na anak ni Nahor?" At sinabi nila, "Kilala namin siya." Sinabi niya sa kanila, "Mabuti ba ang kalagayan niya?" Sinabi nila, "Mabuti naman siya," at tumingin ka roon, si Raquel na kanyang anak ay paparating kasama ang mga tupa. Sinabi ni Jacob, "Tingnan mo, ito katanghali ang tapat. Hindi pa oras para sa mga kawan na sama-samang tipunin. Painumin ninyo ang mga tupa at pagkatapos umalis kayo at hayaan silang mangginay ng damo." Sinabi nila, "Hindi namin sila mapapainom hanggat hindi pa sama-samang natitipon ang mga kawan. Saka pa lamang igugulong ng mga kalalakihan ang bato mula sa bunganga ng balon, at paiinumin namin ang mga tupa." Habang si Jacob ay nakikipag-usap pa rin sa kanila, dumating si Raquel kasama ang mga tupa ng kanyang ama, dahil inaalagaan niya ang mga ito. Nang makita ni Jacob si Raquel, anak na babae ni Laban, kapatid na lalaki ng kanyang ina, lumapit si Jacob, pinagulong ang bato mula sa bunganga ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. Hinalikan ni Jacob si Raquel at umiyak ng malakas. Sinabi ni Jacob kay Raquel na siya ay kamag-anak ng kanyang ama, at siya ay anak ni Rebecca. Pagkatapos tumakbo si Raquel at sinabi niya sa kanyang ama. Nang marinig ni Laban ang balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid na babae, siya ay tumakbo para salubungin siya, yakapin, halikan at dalhin sa kanyang bahay. Sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay nga na ikaw ay aking buto at laman." Pagkatapos nanatili si Jacob sa piling niya ng 1 buwan. Pagkatapos sinabi ni Laban kay Jacob, "Pagsisilbihan mo ba ako sa wala dahil kamag-anak mo ako? Sabihin mo sa akin, ano ang iyong magiging kabayaran?" Ngayon si Laban ay may 2 anak na babae. Ang pangalan ng nakatatanda ay Leah at ang pangalan ng nakababatang kapatid ay Raquel. Si Leah ay may mapupungay na mga mata, pero si Raquel ay maganda sa anyo at itsura. Minahal ni Jacob si Raquel, kaya sinabi niya, "Maninilbihan ako sa iyo ng 7 taon para kay Raquel, ang iyong nakababatang anak na babae." Sinabi si Laban, "Mas mabuti na ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko siya sa ibang lalaki. Manatili ka sa akin." Kaya naninilbihan si Jacob ng 7 taon para kay Raquel, at tila ang mga ito ay parang iilang araw lamang sa kanya, dahil sa pagmamahal na mayroon siya sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo na ang aking asawa, dahil ang mga araw ko ay natapos na, para mapakasalan ko na siya." Kaya tinipon ni Laban ang lahat ng mga lalaki sa lugar at nagpista. Kinagabihan, kinuha ni Laban si Leah na kanyang anak at dinala kay Jacob, na siyang sumiping sa kanya. Binigay rin ni Laban ang kanyang babaeng lingkod na si Zilpa sa kanyang anak na si Leah, para maging lingkod niya. Kinaumagahan, nagulat siya, dahil si Leah ang kasama niya. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Ano ba itong ginawa mo sa akin? Hindi ba nanilbihan ako sa iyo para kay Raquel? Bakit dinaya mo ako?" Sinabi ni Laban, "Hindi namin kaugalian na ibigay ang nakababatang anak na babae bago ang panganay. Tapusin mo ang 1 linggong kasalan sa anak kong ito, at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit ng iyong paninilbihan sa akin ng karagdagang 7 taon. Kaya ginawa iyon ni Jacob, at natapos ang 1 linggo para kay Leah.
Pagkatapos ay ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel bilang kanyang asawa rin. Ibinigay rin ni Laban si Bilha sa kanyang anak na babaeng si Raquel para maging lingkod. Kaya pinakasalan ni Jacob si Raquel dahil minahal niya si Raquel ng mas higit pa kay Leah. Kaya nanilbihan si Jacob kay Laban ng karagdagang 7 taon. Nakita ni Yahweh na si Leah ay hindi minahal, kaya binuksan niya ang kanyang sinapupunan, pero si Raquel ay walang anak. Si Leah ay nagdalang tao at nagsilang ng isang batang lalaki, at pinangalanan niyang Ruben. Sinabi niya, dahil nakita ni Yahweh ang aking paghihirap, tiyak ngayon na mamahalin na ako ng aking asawa. Pagkatapos muli siyang nagdalang tao at nagsilang ng lalaki. Sinabi niya, dahil narinig ni Yahweh na hindi ako minahal, kaya binigyan din niya ako ng anak na lalaki, at pinangalanan niya itong Simeon. Pagkatapos nagdalang tao siya muli at nagsilang ng lalaki. Sinabi niya, ngayon, sa pagkakataong ito, ang aking asawa ay magiging malapit na sa akin dahil nakapagsilang ako para sa kanya ng 3 lalaki. Kaya nga ang kanyang pangalan ay tinawag na Levi. Nagdalang tao siya muli at nagsilang ng lalaki. Sinabi niya, sa pagkakataong ito pupurihin ko si Yahweh. Kaya nga pinangalanan niya itong Judah, pagkatapos huminto na siya sa pagkakaroon ng anak. Nang makita ni Raquel na wala siyang naging anak kay Jacob, si Raquel ay nainggit sa kanyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, o mamamatay ako. Ang galit ni Jacob ay nagsiklab laban kay Raquel. Sinabi niya, nasa lugar ba ako ng Diyos na pumihil sa iyo na magkaanak? Sinabi niya, tingnan mo, iyan ang aking lingkod na si Bilha. Sipinggan mo siya para magkaroon siya ng mga anak sa aking mga tuhod, at ako ay magkakaroon ng mga anak sa pamamagitan niya. Kaya binigay niya ang kanyang lingkod na si Bilha bilang asawa at sinipingan siya ni Jacob. Nagdalang tao si Bilha at nagsilang ng anak na lalaki kay Jacob. Sinabi ni Raquel, narinig ako ng Diyos. Tiyak na narinig niya ang aking tinig at binigyan ako ng isang anak. Kaya nga, pinangalanan niya itong Dan. Si Bilha, ang lingkod ni Raquel, ay nagdalang tao muli at nagsilang kay Jacob ng pangalawang anak. Sinabi ni Raquel, sa matinding pakikipagbuno, nakipagbuno ako sa aking kapatid at ako ay nanaig. Siya ay pinangalanan niyang Neftali. Nang nakita ni Leah na natigil na siya sa pagkakaroon ng anak, kinuha niya si Zilpah, ang kanyang lingkod, at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Si Zilpah, na lingkod ni Leah, ay nagsilang ng lalaki kay Jacob. Sinabi ni Leah, ito ay napakapalad. Kaya siya ay pinangalanan niyang Gad. Pagkatapos si Zilpah, lingkod ni Leah, ay nagsilang kay Jacob ng pangalawang anak. Sinabi ni Leah, masaya ako. Dahil ang mga anak na babae ay tatawagin akong masaya. Kaya siya ay pinangalanan niyang Asher. Pumunta si Ruben ng panahon ng pag-ani ang trigo at nakakita ng mga halaman ng mandrake. Dinala niya ito sa kanyang inang si Leah. Pagkatapos sinabi ni Raquel kay Leah, bigyan mo ako ilan sa mga halaman ng mandrake ng iyong anak. Sinabi ni Leah kay Raquel, maliit na bagay lang ba sa iyo na kinuha mo ang aking asawa? Ngayon gusto mo namang kunin din ang mga halaman ng mandrake ng aking anak? Sinabi ni Raquel, matutulog siya kasama mo ngayong gabi, bilang kapalit sa mga halaman ng mandrake ng iyong anak. Nanggaling si Jacob sa kanyang sakahan kinagabihan. Lumabas si Leah para salubungin siya at sinabi, kailangan mong matulog kasama ko ngayong gabi, dahil inupahan kita sa pamamagitan ng mga halaman na mandrake ng aking anak. Kaya natulog si Jacob kasama ni Leah ng gabing iyon. Dininig ng Diyos si Leah, at nagdalang tao siya at nagsilang ng ikalimang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leah, ibinigay ng Diyos sa akin ang aking mga kabayaran, dahil ibinigay ko sa aking asawa ang aking babaeng lingkod. Siya ay pinangalanan niyang Isakar. Muling nagdalang tao si Leah at nagsilang kay Jacob ng ika-6 na anak. Sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng magandang regalo. Ngayon, pararangalan na ako ng aking asawa, dahil nagsilang ako ng 6 na batang lalaki sa kanya. Siya ay pinangalanan niyang Zebulun. Pagkatapos nagsilang siya ng batang babae at siya ay pinangalanan niyang Dina. Naalala ng Diyos si Raquel at dininig siya.
Dinulot niya na siya ay mabuntis. Nagdalang tao siya at nagsilang ng isang anak na lalaki. Sinabi niya, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. Siya ay pinangalanan niyang Jose, na nagsasabing, si Yahweh ay nagdagdag sa akin ng lalaking anak. Pagkatapos isilang ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, ipadala mo ako sa malayo, para ako ay makapunta sa sarili kong tahanan at sa aking bansa. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at mga anak na dahilan ng aking paninilbihan sa iyo, at hayaan mo akong umalis dahil alam mo naman ang paglilingkod na ibinigay ko sa iyo. Sinabi ni Laban sa kanya, kung nakahanap ako ng pabor sa iyong mga mata ngayon, maghintay ka muna, dahil nalaman ko sa aking pagdarasal na pinagpala ako ni Yahweh para sa iyong kapakanan. Pagkatapos sinabi niya, sabihin mo kung magkano ang iyong kabayaran at babayaran ko. Sinabi ni Jacob sa kanya, alam mo kung paano ako nanilbihan sa iyo at alam mo kung paano lumago ang iyong mga hayop. Dahil kakaunti lang ang mayroon ka bago ako dumating, at dumami ito ng dumami. Pinagpala ka ni Yahweh saan man ako nagtrabaho. Ngayon kailan naman ako maghahanda para sa aking sariling sambahayan? Kaya sinabi ni Laban, ano ang ibabayad ko sa iyo? Sinabi ni Jacob, hindi mo ako bibigyan ng anumang bagay. Kung gagawin mo ang bagay na ito para sa akin, pakakainin ko ulit at iingatan ang iyong mga kawan. Hayaan mo akong lumakad doon sa iyong mga kawan ngayon, aalisin ko ang bawat may batik at may dungis na tupa, at lahat ng mga itim sa iyong mga tupa, at ang mga may dungis at batik sa mga kambing. Ito ang aking magiging kabayaran. Ang aking katapatan ang magpapatunay para sa akin kalaunan, kapag pupunta ka para tingnan ang aking kabayaran. Lahat ng mga walang batik, walang dungis sa mga kambing, at itim sa mga tupa, kung mayroon mang makita na nasa akin, ay ituturing na ninakaw. Sinabi ni Laban, pumapayag ako. Mangyayari ang mga ito ayon sa sinabi mo. Sa araw na iyon inalis ni Laban ang lahat ng mga lalaking kambing na may guhit at dungis, at ang lahat ng mga babaeng kambing na may batik at dungis, ang lahat na may puti, at ang lahat ng mga itim sa mga tupa, at ibinigay niya ito sa kamay ng kanyang mga anak na lalaki. Naglagay din si Laban ng 3 araw na paglalakbay sa pagitan ng kanyang sarili at kay Jacob. Kaya si Jacob ay nagsikap na alagaan ang natitirang kawan ni Laban. Kumuha si Jacob ng sariwang pinutol na mga sanga ng sariwang alamo, at ng almendro at ng kasta ng punong kahoy, at binalatan sila ng puting guhit, at pinalitaw ang puting loob ng kahoy na nasa mga patpat. Pagkatapos inilagay niya ang bainal atang patpat sa harap ng mga kawan, sa harap ng patubigan kung saan ang mga kawan ay umiinom. Nabubuntis sila sa tuwing sila ay umiinom. Ang mga kawan ay nagparami sa harap ng mga patpat, at ang mga kawan ay nanganak ng may guhit, may batik, at may dungis na bata. Si Jacob ay naghiwalay sa mga babaeng tupa, at hinarap ang kanilang mga mukha sa mga hayop na may guhit at lahat ng itim na tupa sa kawan ni Laban. Pagkatapos, ihiniwalay niya ang kanyang mga kawan at hindi na sila isinama kailanman sa kawan ni Laban. Sa tuwing nagpaparami ang mga malalakas na tupa sa kawan, nilalagay ni Jacob ang mga patpat sa may patubigan sa harapan ng mga mata ng kawan, para mabuntis sila sa gitna ng mga patpat. Pero kapag dumating ang mahihinang hayop sa kawan, hindi niya inilalagay ang mga patpat sa kanilang harapan. Kaya ang mga mahihinang hayop ay kay Laban, at ang mga malalakas ay kay Jacob. Naging masagana ang lalaki. Mayroon siyang maraming mga kawan, mga babaeng at lalaking lingkod, mga kamelyo at mga asno. Bagong tipan. Matthew 16 minuto pasado alas 11:30. Saan ko dapat ihalin tulad ang salinlahing ito? Tulad nito ay mga batang naglalaro sa may pamilihan, na nakaupo at tinatawag ang isa't isa at magsasabi, kami ay tumugtog ng plauta para sa inyo ngunit hindi kayo nagsayaw. Kami ay nagluksa ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at sasabihin nilang, may demonyo siya. Ang anak ng tao ay dumating na kumakain at umiinom at sinasabi nilang, tingnan ninyo, siya ay napakatakaw na tao at lasinggero,
kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At sinimulang sawayin ni Jesus ang mga lungsod kung saan nangyari ang karamihan sa mga makapangyarihan niyang gawa dahil sila ay hindi nagsisi. Sa aba mo, Chorazin. Sa aba mo, Bethsaida. Kung ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo ay nangyari sa Tyro at Sidon, noon pa man nagsisi na sana sila sa pamamagitan ng sako at mga abo. Ngunit mas mapagtitiisan pa ang Tyro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Ikaw, Capernaum, sa tingin mo ba ay maitataas ka sa langit? Hindi, ikaw ay maibababa sa Hades. Kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nananatili pa sana magpahanggang ngayon ang bayan na iyon. Ngunit sinasabi ko sa iyo na mas magiging madali pa para sa lupain ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa sa iyo. Nang mga oras na iyon sinabi ni Jesus, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at nakauunawa at iyong inihayag ang mga ito sa mga hindi nakapag-aral, tulad ng mga maliliit na bata. O, Ama, sapagkat ito ang labis na nakalulugod sa iyong paningin. Lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. At walang nakakikilala sa anak maliban sa Ama at walang nakakikilala sa Ama maliban sa anak, at sa kahit sino man na naisin ng anak na ihayag ang Ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dalhin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mahinahon at may mapagpakumbabang puso at makakamit ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang aking pamatok at ang aking pasanin ay magaan. Mga awit, Psalm 9 is the 7-12. Pero nananatili si Yahweh magpakailanman, tinatatag niya ang kanyang trono para sa katarungan. Hinahatulan niya ang mundo ng pantay. Gumagawa siya ng makatarungang mga pasya para sa mga bansa. Magiging matibay na tanggulan din si Yahweh para sa mga inaapi, isang matibay na tanggulan sa panahon ng kaguluhan. Nagtitiwala ang nakakakilala ng pangalan mo, dahil ikaw, Yahweh, ay hindi nang iiwan ng mga lumalalapit sa iyo. Pero nananatili si Yahweh magpakailanman, tinatatag niya ang kanyang trono para sa katarungan. Hinahatulan niya ang mundo ng pantay. Gumagawa siya ng makatarungang mga pasya para sa mga bansa. Magiging matibay na tanggulan din si Yahweh para sa mga inaapi, isang matibay na tanggulan sa panahon ng kaguluhan. Nagtitiwala ang nakakakilala ng pangalan mo, dahil ikaw, Yahweh, ay hindi nang iiwan ng mga lumalalapit sa iyo. Umawit ng mga papuri kay Yahweh, ang namumuno sa Sion, sabihin sa lahat ng bansa ang kanyang ginawa. Dahil ang Diyos na naghihiganti sa pagdanak ng dugo ay nakaalala, hindi niya nakalilimutan ang daing ng mga inaapi. Umawit ng mga papuri kay Yahweh, ang namumuno sa Sion, sabihin sa lahat ng bansa ang kanyang ginawa. Dahil ang Diyos na naghihiganti sa pagdanak ng dugo ay nakaalala, hindi niya nakalilimutan ang daing ng mga inaapi. Ama sa langit, kami ay namamangha sa iyong pagkakaloob at sa iyong kakayahang paramihin ang aming kaunting handog upang makamit ang mga dakilang bagay. Habang kami ay sumasaksi sa pananampalataya ng mga lumapit kay Jesus para sa pagpapagaling at pagpapalaya, palakasin ang aming paniniwala sa iyong kapangyarihan na tuparin ang bawat pangangailangan. Tulungan mo kaming magtrabaho para sa ani, na ibahagi ang mabuting balita ng may habag at kagyatan. Nawa kami ay maging matapat na manggagawa sa iyong ubasan, na ipahayag ang iyong kaharian ng may katapangan at pag-ibig. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.